In this video mga kapadyak, meron ulit tayong itatayo na Java bike dito. Assemblein ko lang tapos i-check natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung gaano lang kadali na magbuo ng Java bike galing sa box. Ito para makita nyo na din, no? Kung bibili kayo ng Java na bike, order kayo, papaship nyo sa inyo, bibili nyo ng nakabox pa. Tapos nag-aalala kayo, baka di nyo mabuo. Napakadali lang, papakita ko sa inyo. Ang maganda rin sa Java, nakabox siya ng maayos. Yun yung maganda dito sa mga Java. Yan, kompleto siya sa mga palaman para hindi ka kalug-kalug yung bike sa loob, diba? And then, nandito yung small box. Nalaman yung mga small parts. Kaya ko nasa loob yan. May manual ng L2. Yan. Tapos may cable. Bakit kaya may cable? Malalaman natin mamaya. Tapos reflector. Required kasi na may reflector yung mga bikes. Kaya may kasamang ganyan pero hindi naman siya nakakabit. So optional kung gusto may kabit o hindi. May manual ni Java. Ito yung seat post. Aero seat post. So may clue na kayo. Cover. May dust cover. Ito yung hardware na nagsisilbing parang seat clamp. Then yung saddle nakakabit na din. Tapos merong pedal na included din. Para out of the box, pag inassemble mo, kung wala pang pedal, ito muna kabit mo, mararide mo na kagad to. Kung Java bikes yung hanap nyo ng mga bike, pwede kayo makabili kay Cycle Express. Ilalagay ko sa description yung link ng FB page nila. Doon pinopost nila kung ano ba yung mga Java bikes na available na pwede nyo mabili sa kanila. Pwede kayo mag-message sa kanila kung gusto nyo mag-order ng Java bikes. At iba pang mga bikes na ino-offer nila. Pwede sa kanila meet up, shipping, delivery. Manila area, malayo, pwede rin, ginagawa din nila yun. Or pwede rin dito sa amin. Lagay muna natin to dito. Ito yung wheel set sa harap. Ayan, front wheel. Labas lang natin. Wow! Sakay lang natin dito sa bike stand. Don't worry! Di natin ikaklam. Papatong lang natin. Oh, di ba? Balot na balot pa ng plastic. Kaya safe na safe sa packaging. May ganito pa. May palaman pa. It's plastic. And meron din doon. Tanggalin lang natin yan para mas makita natin. Mas ma-appreciate nyo. In the past, marami na tayong mga na-buy check na Java bikes. Siyempre, di naman tayo mag-uulit ng same model kung walang nagbago. Yung model na ito, nadaming beses ko na rin doon na-buy check eh. Pero ngayon kasi, may nabago sa kanya. Kaya buy check ulit natin. Yun o. Front wheel na lang. Seat post. Tapos na. Ganun lang. Napapadali lang magbuo ng mga Java. Dito sa ilalim ng seat post niya, may nakalagay. May terminal dyan. Battery siguro to. Similar sa Di2. Merong kable na lumalabas dito sa seat post. So, plug and play lang naman yan. Kukonek lang natin ito. Wala namang obvious na pagkakaiba yung port at yung kakabit sa kanya mismo. Pero may notch lang para syempre masalpak nyo ng maayos. Yan, di ba? Ganun lang kadali. Tapos ito yung hardware niya na nagsisilbing parang seat clamp. Ganun lang. Pasok ko lang sa minimum insertion. Tapos pwede ko na ito sikipan. Tanggalin na rin natin ito para mas makita natin yung saddle niya. Tapos na to. Kabit na lang natin yung wheel set sa harap. May palaman din para hindi magsasara yung caliper niya pag napiga. Front wheel, kabit na natin. Magaan na rin naman. Sobrang bigat. Okay na, buo na. Testing kung nag-ship out of the box. Iilaw pa oh. Tahimik. Okay naman, nasa tono naman na. Okay, gumagana. Ganun lang, buo na. Bike natin. Ang model nito ay Siluro 6 Top ER9. So Java Siluro. Marami na tayong mga Siluro na na-feature before. Pero ito kasi bago, naka ER9 siya. Mamaya makikita natin. Mga kulay, napakadaming pwede mong pagpilian. Yung black yung nandito sa atin. Tapos may sizes din. Yung size na nandito sa atin, yung small. And net weight niya daw is 11.5 kg. Mamaya i-check natin kung ano yung actual weight niya. Ang bago dito is L2 yung gamit niya na component. L2 ER9, yung ER ibig sabihin electronic shifting, may manual na nakasama. So, ayan. And may USB cable na. Type-C. Type-C? Type-C siya tina-charge. Wow! Akala ko proprietary na cable yung gamit niya. Siyempre, kailangan mo i-charge kasi electronic siya. Ibig sabihin, dito lang siya i-charge sa FD. Yan, dito yung port ng Type-C. Dito, wala. May button lang dito, pang gising ata. So, pinindot ko yun, kaya nagising siya. Mamaya, check natin mamaya yan. Type-C lang? Stig ah. Akala ko yung pamagnet eh. Usually may na-magnet dito eh. Yung magnetic. Ito, Type-C lang. Ito mahaba naman to. So, hindi ka na mag-extension cable. Ito na nga agad, diretso sa wall. Tapos sa bike mo. Tapos Type-C. Wow. Ayos ah. Ito yung Java Siluro 6 Top
na naka-ER9, L2 ER9 electronic group set. Ito yung bagong iteration ng Siluro na available ngayon sa market. Kung mas affordable na aero road bike yung hanap nyo, baka ito yung pasok doon. Sa Java kasi yung Siluro, ayun yung naka-aluminum na frame. Bali yung frame nito, aluminum, aero road bike, pero yung fork niya, carbon na. Tapos, UCI certified din na itong frame na to. May UCI certification siya. Ito, pwede magamit sa mga UCI sanctioned races, pero kung hindi ka naman magre-race, ang kagandahan lang nun, mas panatag ka sa quality na itong bike na to, na itong frame niya. Kasi may pinagdaanan na testing. Yung safety, mas compliant siya. Kasi di naman ipapasa sa UCI certification yun kung hindi maganda yung frame, di ba? So eto, even though hindi ka magre-race, mas panatag ka naman sa kalidad ng frame na to. Dahil nga, UCI certified siya. Plus points din yung kay Java. Yung Java naman na brand, matagal na rin sa industry yan. Hindi naman sila napag-iiwanan sa kung ano ba yung modern trend or kung ano ba yung ginagamit din sa mga modern na mga bikes. Yung standards na meron sa mga modern na bikes, so, sumasabay naman sila. Ang isa pa sa nagustuhan ko sa mga Java bikes, sobrang minimalist ng pintura nila. Wala kang mababasa na loud branding ngayon sa mga bikes na nilalabas nila. Dito kung mapapansin nyo, walang malaking logo dito sa down tube. Sa malayo, hindi mo masyadong halata. Pero yung logo niya lang andito lang sa top tube. Maliit lang na word na Java nandyan. Dito may konting accent ng ibang kulay para hindi siya ganun sobrang plain. Yung finish nito is glossy na finish. Tapos sobrang konti lang ng mga nakalagay sa kanya ng mga ibang kulay pa. Merong mga maliliit na logo dito na tungkol dun sa kanyang tech na meron yung bike na to. Yung UCI logo andito, yung mismong model niya siguro andyan. May Java logo dito sa ilalim. Sa ibabaw may nakalagay S6 top. So siguro 6 top yun. Ibig sabihin nun. Sa harap may maliit lang na logo ng Java dito sa head tube. Sa fork ganun din. Simple lang, hindi ganun kaloud yung decal sa fork. Ito fully internal na. Kung mapapansin nyo, wala nang cable na pumapasok dito sa frame. Sa loob na ng headset dumadaan. So ang linis niyan tingnan, mas aerodynamic siya. Speaking of aerodynamic, yung bike kasi na to is an aero road bike. So yung mga aero na road bike, sila yung mas humihiwa sa hangin. Hindi masyadong apektado ng drag ng hangin pag pasalubong ka sa hangin tapos mabilis yung takbo mo. Hindi ka masyadong piit ng hangin kasi aero road bike siya. Aero yung design ng tubings niya, kaya kung mabilis na mabilis, ayan yun. Seat post aero, cockpit aero din. Kaya kung bilis yung hanap mo, gantong road bike yung para sa'yo. May dalawang battle cage mount, meron dito sa down tube, meron dito sa seat tube. Hub spacing nito is true axle, modern standard, 100/12 sa harap, 142/12 dito naman sa likod. Yung kanyang RD hanger replaceable na papalitan. Ang ganda pa dito kasi sobrang seamless nung transition ng fork dun sa head tube ng bike. Napakalinis tingnan. Dito sa chainstay, merong protective film para kapag hahampas tong kadena, hindi niya gagasgasin yung frame. Meron nga lang ditong yung stopper pa nung cable sa mechanical drivetrain na sana tinanggal na lang ni Java since hindi naman na kailangan dito sa build na to. Pero hindi naman ganun ka deal breaker. Kasi what if gusto mo siyang i-mechanical ulit, di ba? At least pwede pa rin siya maging mechanical kung sakali. Tapos syempre yung ano nito BB is threaded na. Hindi yung maganda dito. Mga threaded na yung BB. Less chance sa mga creaking tsaka sa paglangit-ngit. Ang dali pa ng install and maintenance ng mga ganyang klaseng bottom bracket. Disc brake mounting, flat mount kasi yun naman yung modern standards pagdating sa mga road disc na mga bike. Tapos meron na ito. May dust cover dito sa seat post. O yating naman dito sa drivetrain, ang gamit niya na drivetrain is 2x12 speed na L2 ER9 electronic group set. So electronic, ibig sabihin wala nang mechanical na kable na babatak dun sa RD, sa FD, dun sa mga derailleur niya para mag-shift lang. Electronic na, medyo high-tech na dito. Sa napansin ko sa L2 parang mas ano siya, mas naglilin siya na similar siya sa Di2 ni Shimano. Yung battery niya nakatago sa seat tube or sa seat post, dun nakalagay. Tapos dito, sa FD mo lang siya i-charge, sasaksak mo lang dito. Maganda pa, Type-C yung cable niya. So, hindi ka mag-aalala na kung mawala mo yung cable, naiwanan mo, tapos di ka nakapag-charge. Ang dali lang maghanap ng cable kasi Type-C cable lang eh. Sa mga Android, sa mga bagong iPhone. Yun na yun eh. Type-C at daling bilhin. Kesa proprietary na cable na yung pamagnet na style na ang hirap pa maghanap. So kung mawala, masira, ang daling palitan yung cable para ma-charge mo to. Hindi ka mag-aalala tungkol doon. So Type-C na, dito lang, i-charge mo lang siya dyan. And since wala kang battery dito sa RD niya, wala kang alalahanin na pwedeng masira or tumama or mabasa na battery dyan. Nakatago na kasi yun dito sa seat post yung battery mo. First impression naman sa L2 ER9 nung sinubukan kong i-ship, maganda yung ship
shifting niya out of the box. Nasa tono na rin kaagad. And hindi ko pa ina-explore kung paano ba siya ina-adjust, kung paano yung fine-tuning niya, kung kailangan mo siyang itono. May manual naman nakasama and I'm sure madali lang din yun kasi may documentation din naman na ma-access sa internet tungkol dyan. 2x12 speed, 2x yung crankset, decap yung brand. Etong decap na brand, eto is house brand ni Jaba yan. Pagdating sa mga components nila, decap yung brand na nakalagay. Eto mas nagmumukha ng Shimano yung crank ni decap eh. Tingnan nyo naman, no? Parang mukhang Shimano crank na rin siya. Iba lang yung finish. Eto is medyo matte lang. Hindi siya yung glossy na glossy. Pero sa forma, mukha na siyang 110 BCD na Shimano eh. 170mm yung haba ng crank arm netong stock. BB threaded. Yung FD niya, L2ER9 electronic, syempre. Dito sa likod yung RD, L2ER9 din, electronic. SUMC yung chain niya, 12 speed. Yung cassette, 12 speed din. 1132. 11 yung pinakamaliit, 32 yung pinakamalaki niya. Yung calipers, L2 hydraulic na. Rotors, parehong 160 harap likod. Drifters niya, L2ER9 din. Ang ganda-ganda. Hindi masyadong bulky, hindi siya masyadong mataba. Dito sa ibabaw niya, may button lang na dalawa dito na pipindutin mo para mag-shift ka. Madi-differentiate mo kung alin yung button kasi yung isa may texture, yung isa wala. Brake levers niya, hydraulic na siya kaya maganda yung pindot. Malambot lang pigain. Napakadaling pigain kahit one finger lang. Hindi mo kailangan mag-effort. Yung hood cover niya maganda rin kasi may texture so hindi siya madulas. And flat na flat yung ibabaw. Sa wheelset naman, decap wheelset na aluminum. Tingin ko dito hindi ginawang sobrang deep rim nung rims na nakalagay dito since aluminum rim siya. Kasi pag deep rim na aluminum, nangyayari doon, bumibigat eh. So dito, hindi siya naka-deep rim. So weight savings yun. Pero hindi naman ganun ka-awkward tingnan na yung sobrang shallow na rim na mapayat talaga. Bagay pa rin naman yung itsura dito kahit aeroframe siya. Yung goma na nakalagay sa kanya, Continental Grand Prix. So quality na goma na din yung nakalagay sa kanya. 700 by 28C yung lapad. Sa other components naman, seat post, aero seat post, aluminum. Tapos meron siyang dust cover dito sa ibabaw. Dual bolt din so madali yung adjustment ng tilt. Saddle maganda rin. Parang bumagay din talaga dito sa bike. May butas sa gitna, may pressure relief area. Kaya kahit matagal ka na nakaupo dyan, hindi masyado masakit. Kasi may butas siya. Dito sa harap, aero cockpit din. One piece siya na integrated drop bar. Magkasama na yung stem tsaka yung mismong drop bar. Aero, flat na flat yung ibabaw. Internal cabling din. So pumapasok siya dito sa loob ng stem yung mga cable mo. Kaya napakalinis niyan tingnan. Aero spacers na din. Bar tape, maganda yung pagkakabalot. Malambot din, kaya masarap sa kamay. Sa Jaba, napansin ko, maganda sila maglagay ng bar tape. Maayos sila mag-setup ng shifter levers. Kaya di mo na kailangan ulitin yung pagkaka-setup. Flat na siya sa ibabaw. So, hindi mo na need na ulitin pa yung pagkaka-bar tape para ma-adjust lang yung pwesto ng drifters na nakikita ko sa ibang mga built bikes. Dito sa Jaba, out of the box, okay na. Wala ka nang need na baguhin pa. Yung pedal, may kasama siyang pedal. Ordinary lang, pero syempre, eventually, pag ganito yung bike mo, papalitan mo din yung pedal na yun. Magkiklipless ka din, panigurado yan. Pero kung para lang magamit mo siya out of the box na hindi ka pa bumibili, syempre kung first bike mo, halimbawa, hindi ka pa makapag-commit sa clipless, di ba? Eh di, okay na rin na panimula, at least mararide mo na agad yung bike. Kasi may pedals na rin siya nakasama. Check na lang natin yung weight pala. Saan mo yung pantimbang namin? Weight check tayo. Wala kong paborito niya yan. Anong hula nyo sa timbang na ito? Comment nyo sa baba. So, ito yung weight niya. Walang carbon parts except sa fork. 10.2 kilograms. Pwede na. Since aero road bike naman siya. You know? Kung naghanap kayo ng aero road bike na gusto nyo naka-electronic group set, gusto nyo naka-hydraulic na, tapos syempre mas prepare nyo aluminum na frame, ayaw nyo na mag-carbon frame, pero gusto nyo rin medyo magaan dahil carbon fork na, tapos modern standards, naka-throw axle na, halos wala na rin need na palitan right away kasi lahat ng pyesa na nakalagay sa kanya maayos na. Baka makonsider nyo itong Jaba Siluro 6 Top. Available sa Cycle Express. Ilalagay ko yung link ng FB page nila dyan sa description. Pwede kayo mag-message sa kanila kung may gusto kayong bilhin na Jaba bikes or pwede rin dito sa amin. Yung price pala nito, ipapalas ko yun sa screen. Ayan, that's it for this video. Ride safe mga kapadyak.